Dahil sa grabe kumonsumo ng tela, ang pangbabang parte ng gown, sinimulan ko ng tabasin ang skirt into 7 pieces. Sa kada hilanan, gagawa ako ng mermaid cut or serpentina na skirt. At ang natirang mga retaso ay ginamit ko naman para sa top ng ating gagawing gown. At isa-isa ko na nga silang trinacing para hindi ako mahirapan sa pagtahi sa makina. Narito naman po ako para ibahagi ang aking mga karanasan sa pananahi. Gagawa po ako ngayon ng serpentina Filipiniana gown para sa graduation day. At isa-isa ko na nga ngayon pinaplansya para dumikit ang staples or ang tawag nila ay asin-asin. Ewan ko ba kung bakit asin-asin? Dito, para sa top, nagagawin natin na Filipiniana gown. At matapos kong plansayin, ay umpisahan ko na sa pananahi. Inumpisan ko muna ang top at sunod naman itong skirt. Medyo kasi malaki itong skirt. Kasi po, 7 pieces na cut ang ating gagawin na serpentina gown. Hindi ko na pala nabahagi o nabidyohan itong paggawa ng Filipiniana sleeves. Dahil minsan sa pagmamadali, nakakalimutan ko ng mag-video. Focus ba? Matapos kong i-layout ang lace sa Filipiniana sleeve, ngayon naman ay tatahiin ko gamit ng aking kamay para pulido at hindi basta-basta natatanggal ang mga lace. At eto naman tayo dahil sa pagmamadali, may aberya na naman na ganap. Bigla naman mag-blackout ng kuryente sa dahilan na may masamang panahon. Kung kailan focus ka, saka naman may mag-aaberya, pero laban lang. Sa parting ito, nag-layout na ako at nagkakabit na ako ng mga lace dito sa body. Tuloy-tuloy lang tayo sa paggagawa at dito naman kinakabit ko na ang Filipiniana sleeves. Hindi ko na muna linagyan ng mga beads ang mga lace kasi kung sakaling sa susunod na gagamitin niya ay maiiba naman. At sinang-ayunan naman ng nagpagawa. At eto na siya nung graduation ceremony. Pati na ang pictorial. O diba? Wala siyang ka-beads. At nang matapos ang event ay sinimulan ko na ngang gawin na maglagay ng mga beads or sequence dito sa kanyang gown. Inumpisan ko na muna maglagay dito sa part ng waistline. Hanggang sa likod po yan. Maging matyaga lang sa paglalagay ng mga beads at sequence. At inumpisahan ko na nga maglagay ng mga cut beads dito sa lace. May pattern naman. Susundin mo lang yung mga parang veins ba. At naglagay din ako ng isang uri ng teardrops pearl at saka sequence. Isa-isa ko pong kinakabit ang mga beads, sequence, at minsan pinagsasabay ko din. O diba, mas tumingkad at mas gumanda ang ating ginagawang paglalagay ng mga details. Ito po ang aking simpleng pamamaraan sa paglalagay ng mga beads at alam kong may mas magaling pa sa akin. At eto na siya. Natapos ko na ang parte para sa body. O diba? May pa-focus, O, diba? Ito naman po ang parteng taas ng pa-heart shape na tube. Kung namamasdan nyo ang aking body form or mannequin, ay butas-butas at kung papalarin sa aking pagkukontent, bibili tayo ng bago. At ito na rin ang sa part ng waistline. O, diba? Hanggang likod po yan. Nalinagyan ko ng mga beads. At kung nagustuhan nyo, pa-follow naman po. O, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano ko po siya ginawa. At ito po ang kanyang kabuuan na nais ko rin ipakita sa inyo at ibahagi. At dahil nga sa Filipiniana gown siya, sunod ko naman pong ginagyan ng mga beads itong sleeves. Inumpisan ko na muna sa isa at hindi ko naman pwedeng pong pagsabayin ang dalawa. Charos. Same procedures lang ang ginagawa ko paglalagay ng beads doon sa body para hindi siya maiba. Alangan! At eto na din po, natapos ko na rin ang Filipiniana sleeves na paglalagay natin ng details. Ready na sa pagkabit nito doon sa gown. At eto na po ang aking gawang Filipiniana gown. O, diba? At ipapakita ko rin po ang sa side. Ganyan po. Ganyan po karami ang linagay kong beads. Made to order po yan. At tuwang-tuwa po ang nagpagawa.
Yun lang po ang importante, diba? Kaya kung nagustuhan nyo ang aking video, please support naman po. Please subscribe to my channel and hit the notification bell. Thank you!